Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Okay, so ito, Sara Duterte, dapat umalis ka na sa gabinete. Ha? Dapat ka nang umalis sa gabinete. Kung ikaw ay mayroong hiya o delikadesa, yan ang problema. Yan ang problema. Malinaw naman itong si Sara Duterte, walang H eh. Walang H. Oh. Kaya naman, dahil wala siyang H, kahit napakalinaw ng dapat na talaga siyang umalis sa gabinete, nandyan pa rin siya. Kapit-tuko pa rin. Hmm? Pero ngayon, napakaraming mga pangyayari na malinaw, dapat na siyang umalis sa gabinete. Unang-una, napakatindi na ng tensyon natin sa China, kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. At napakalinaw naman na si Sara Duterte ay maka-China. Yung mga hindi niya pagko-comment sa issue ng China, kaya lang naman hindi siya nagko-comment dahil galit ang tao sa China eh. At syempre, talagang ang tao, malinaw na, talagang galit na ang mamamayang Pilipino sa China. Eh ang problema, ang mga Duterte maka-China. Yung kanyang ama maka-China. Kahit siya maka-China. Lahat ng events, lahat ng okasyon ng China, may greeting siya, nakamandarin pa. Oh? Lahat ng issue, nagkomentaryo siya. Pero pagdating sa China, wala siyang komentaryo. Kahit napakatindi na ng ginagawa ng China. Oh? Sinasabi niya, ang palusot niya, hindi kasi trabaho ng DepEd Secretary at kahit ng Vice President ang mag-comment sa mga foreign policies o mga issue na pang-international. Kasi presidente lang daw ang magko-comment dyan o kaya DFA Secretary. Pero nag-comment siya sa issue ng Russia ng Ukraine, may statement siya dyan. Yung issue ng Israel at Palestine, mayroon siyang mayroon siyang comment diyan, mayroon siyang stand diyan. Sa napakaraming issue, kay Kibuloy, may stand siya. Halos nga lahat ng issue nagko-comment siya except China. So, kung ganyan siya na malinaw naman na maka-China siya, nagkukunwari lang siyang no comment. Pero ang totoo, kaya siya no comment kasi galit na ang tao sa China. Ayaw niya namang i-condemn ang China kasi magagalit sa kanya ang China. Kailangan niya ang suporta ng China kasi tatakbo siyang presidente sa 2028. Kailangan niya ang malaking perang itutulong ng China. Yung mga pang-iispiya ng China, yung control sa telecommunications, magagamit niya yan. Kaya ayaw niyang magalit sa kanya ang China. Kaya pero malinaw, maka-China siya. Sila ng kanilang pamilya. Sila ng kanyang mga galamay. Sila Bato, sila Bongo, sila Tolentino, sila Amy Marcos. Mga maka-China silang lahat. Dahil ang presidente ng Pilipinas ay malinaw na ang foreign policy ay pumapalag na sa China at hindi na sinusunod yung foreign policy ni Duterte, dapat kung may delikadesa itong si Sara Duterte, umalis na siya sa gabinete. At ang isa pang dahilan, bakit dapat na siyang umalis sa gabinete? Yung kanyang ama, si Digong, yung kanyang kapatid, si Baste at si Pulong, napakalinaw na. Talagang inaatake na ng todo ang administrasyon ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. mismo, pinipersonal na nila. Ang ama niyang si Duterte, minumura na si Marcos Jr. Si Pantaleon Alvarez, nakakampi nila. Ang kapatid niyang si Baste. Kahit yung mga SMNI, mga sila Roque, sila Panelo, sila Celi, sila Badoy, yung nasa grupo nila ng mga Duterte, yung mga DDS, lahat sila sinusuportahan si Sara. At gusto nila matanggal na si Marcos, mag-resign na si Marcos or ma-impeach na si Marcos or mapatalsik na si Marcos para pumalit na si Sara. Pero ito namang si Sara, nandyan, sinisiksik ang sarili niya, kapituko sa gabinete ni Marcos Jr. Ay di ba napakatindi niya? Walang age mo talaga. Wala ka talagang delikadesa. Sa ganyang sitwasyon, na napakalinaw na ang kanyang mga kapatid, ng kanyang ama, ang kanyang mga supporters ay kontra na sa gobyerno ni Marcos. Minumura na nga si Marcos. Gusto na nga patalsikin si Marcos. Talagang lantarang oposisyon na.
Pero itong si Sara Duterte, nandiyan pa rin, kapituko pa rin. Ay, grabe. Umalis ka na, Sara, sa gabinete. Ah, kaya nga lang, yun nga eh. Ang mahirap talaga dyan, wala ngang AIDS. Hindi nga nahihiya, wala ngang delikadesa, hindi importante kay Sara yun eh. Itong si Marcos, ito naman si Marcos Jr., siyempre nagpapakaano siya, nagpapaka-civil. Nung tinanong siya tungkol kay Sara, sabi niya, si Sara, ano yan, nasa administration ko yan at ang posisyon niyan tungkol sa China kapareho ng posisyon ko. Kasi kung kontra siya sa posisyon ko, lalapit siya sa akin. Ito talagang si Marcos Jr., lutang din to eh. Lutang din ito eh. Napakalinaw naman ang stand ni Sara Duterte. Hindi kapareho ng kanyang stand, ang stand ni Sara Duterte. Malinaw yan. And yet, ewan ko, ano bang nangyayari dito kay Marcos Jr.? Ang sabi ng iba, mayroong nag-comment sa akin minsan, sabi nila, hindi, attorney, ano lang yan? Parang pinapaano lang, parang pinapamukha lang kay Sara na, parang reverse psychology na, alam naman ni Sara na si Marcos, alam kung anong stand niya sa China. Kaya lang, parang ayaw ni Marcos na ipahiya siya sa publiko. Pero dapat si Sara na yung si Sara na yung nagkukusa na mag-resign sa gabinete. Parang inaano daw, rene-reverse lang ni Marcos Jr. Pero ang totoo, alam ni Marcos Jr. daw kung ano ang stand ni Sara. At kaya lang ito na nga, yung pagka-vice president, hindi naman yun. Hindi naman natin siya pinagre-resign sa pagka-vice president kasi elected siya ng tao. Pero yung pagka-miyembro ng gabinete ng administrasyon ni Marcos, yun, dapat mag-resign na siya dyan. Pareho ni Amy Marcos. Pareho sila dapat mag-resign na eh. Dapat pareho sila. Kaya itong mga Maka-Duterte na to, na lahat ngayon ay malinaw na mga nagtatanggol sa China. At lalo na ngayon na nalalagay na talaga sa alanganin itong kanyang ama na si Digong. Kahit nagde-deny ng kanyang pinasok na gentleman's agreement o secret agreement sa China, ang China nang nagsasabi, mayroon, pinangalanan na si Duterte mismo. Yan, lalo na, rason niya na dapat talaga mag-resign na si Sara sa gabinete ng administrasyon ni Marcos Jr. Pero yun na nga, ang mahirap lang, kasi wala nga sa bokabularyo ng mga Duterte ang delikadesa. Wala yun sa kanila. Yun ang problema. Pero sana naman tayong mamamayan, tayo naman ang magpakita sa kanila na sa ating mamamayang Pilipino, napaka-importante ng delikadesa. Napaka-importante ng paninindigan para sa bayan. Kaya sana naman, yung mga kandidato ng Duterte na magre-re-eleksyon sa 2025, wag namang iboto na. Kastiguhin natin sila. At itong si Sara Duterte, dapat hindi ito manalong presidente sa 2028. Kasi pag nanalo ito, balik na naman tayo sa patakaran na maka-China. Yan ang malinaw dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ang eleksyon sa 2028, gagalaw ang China. Gagastos ng malaki. At papagalawin lahat. Dati na yang gumalaw noong eleksyon ng 2016. Dati na yang tumulong kay Digong. Pero ngayon, mas magiging matindi yan kasi matindi na ngayon ang issue ng West Philippine Sea. Kaya ang China, lalo yung makikialam sa eleksyon sa 2028. Si Sara ang magiging manok ng China. Pero tayo naman, dapat wag tayong pumayag dyan. Pag nanalo si Sara Duterte na presidente sa 2028, magbabalik ang mga patakaran ni Duterte. Kabilang na dyan yung pagiging tutok natin sa China. O yan mga kabunyog, ang ating maiksing komentaryo. Ito po si Attorney Enzo Recto. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao,
isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.